What's up mga Kamars? Yes. Muli na naman po tayong nagbabalik para sa panibagong lesson. Yes. Alam kong na-miss nyo tong lesson natin, no? Ayan. Pero hindi na natin patatagalin pa. Kung bago ka nga lang sa aking YouTube channel at ikaw ay napadaan, do not forget to hit the subscribe button and click the notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong lesson na aking ibabato. Yes! Piecewise function. Yes. Yan nga ang ating pag-uusapan for today's video. And of course, based sa definition ng piecewise function, pag sinabi nating piecewise function, it is a function that is defined by two or more equation where each equation applies to a certain interval over a specified domain. Okay. So, ibig sabihin lamang, no? Pag sinabi nating piecewise function, ito po ay isang function na kung saan ang function ay merong dalawa o higit pang given sa loob niya, no? Kasi sanay tayo sa mga previous lessons natin, no? Na ang function ay meron lamang iisang given. Pero sa isa piecewise function, merong dalawa o higit pang given. Ayan. So, kung makikita ninyo sa ating example, ayan, bibilugan natin. Yes. Ang function natin dito ay h of x na kung saan, kung makikita ninyo, no, ang h of x ay merong dalawang given. Ito ay ang 4 at ito ay negative 7. Yes. So, yan nga po ang given na nasa loob ng piecewise function na h of x. Okay? So, ibig sabihin, pwede pa madagdagan yan. No? Kasi 2 or more inside the given function. Okay? So, bawat given sa loob ng piecewise function ay merong tinatawag na interval. Yes. Na kung saan, no, dito sa first given natin na positive 4, ang kanyang interval if x is greater than 6. At para naman sa negative 7, ang kanyang interval ay if x is less than negative 6. Ayan. So, para saan nga ba itong mga interval na ito? O yung tinatawag kong condition. Okay? Para sa akin, ito ay tinatawag kong condition. Okay? Kasi, no, itong mga interval na to ay ang nagsasabi sa atin kung anong given ang gagamitin natin. Okay? Dahil nga, 2 or more givens ang nasa loob ng piecewise function. Okay? So, itong mga interval na yan ang magsasabi sa atin ano ang given na gagamitin natin based on the value of the domain or yung tinatawag nating x. Again, whatever is the value of your x, no, hahanapin natin siya kung saan ba siya nagsasatisfy. Is it in the interval 1 or condition 1 or condition number 2? Depende po sa value ng x yan. Okay. Okay? So, yun po, no? Yun ang gamit ng interval. Next, ito namang nakikita ninyo na nasa baba na aking binilugan. Ito naman po ay isang halimbawa ng graph ng piecewise function. Okay? So, kapag kayo po ay nakakita ng ganitong itsurang graph, ibig sabihin yan po ay isang piecewise function. Yes! Ayan, so sana po naintindihan niyo po ang ibig sabihin ng piecewise function. Okay? Now, bago tayo magpatuloy, no? Paano nga ba malalaman kung ito ay greater than or less than, no, sa pagbabasa ng interval? Kasi napaka-importante, no, na alam mo kung paano magbasa ng interval, okay? Halimbawa, ang interval ng given ay ganito.
Yan. So, tandaan, no, para magbasa ng mga interval o yung tinatawag kong conditions, okay, lagi tayong nag-uumpisa sa X. Okay, lagi nag-uumpisa sa X. Tandaan, no, kapag ang bibig ng symbol ay nakatapat sa X, ibig sabihin ang symbol ay greater. Tulad dito, X is greater. Okay? Kapag naman may line sa baba, ang basa dyan is X is greater than or equal. Okay? So, yan po ay tinatawag na greater. Kapag naman ang bibig ng symbol ay hindi nakatutok sa X, ibig sabihin ang symbol natin ay less. Okay? So, ganun din po kapag may line sa baba sa symbol, ang basa sa kanya is X less than or equal. Yan po, no? So, ganyan magbasa ng mga conditions or interval. So, dito, para basahin to, X is greater than or equal to -7 but less than or equal to 2. Ayan. So, ganyan magbasa ng conditions. Okay? Again, napaka-importante na alam mo kung paano magbasa ng mga conditions. Ulitin ko, ang condition ang magsasabi sa atin kung ano nga bang given ang ating gagamitin. Ayan. So, punta na tayo kung paano i-evaluate ang piecewise function. Gamitin natin tong example na ito, ang f of x. Ayan, kung mapapansin nyo, meron tayong tatlong given. Meron tayong 5, meron tayong 1/2 of x minus 6, at meron tayong negative 2x plus 10. Okay? Bawat given, meron tayong condition. Para sa 5, ang condition niya, if x is less than negative 2. Para naman sa second given natin na 1/2 x minus 6, ang kanyang condition if x is greater than or equal to negative 2 but less than or equal to 6. Yan po ang second condition. And para naman sa third given natin, ang kanyang condition is x is greater than 6. Yan ang mga condition ng givens natin. So, umpisa natin sa number 1. Let's find f of negative 1, negative 9. Ayan. So, ulitin ko, for number 1, it's f of negative 9. So, in this case, ang x natin is negative 9. So, hahanapin natin. Saan nga ba nagsasatisfy yung x natin na negative 9? Sa first condition ba? Sa second condition ba? Or sa third condition? Kayo po, saan condition pasok? Or nagsasatisfy ang x is equal to negative 9? Tama. Pasok siya sa first condition. No? Kasi ang first condition natin, x is less than negative 2. Ang negative 9 ay less than sa negative 2. Tandaan, pagdating sa mga negative numbers, pag malaki ang number, maliit ang value niyan. Kaya yung negative 9 na yan, mas maliit yan kumpara kay negative 2. Si negative 1 million, mas maliit yan kumpara kay negative 1. Tandaan, mas malapit sa 0, mas malaki ang value. Okay? So, since para sa number 9 or para sa number 1 na meron tayong x equals negative 9, gagamitin natin yung given ng first condition. Ang first condition given natin is 5. Wala siyang kasamang letter.
Wala siyang variable. Wala siyang x. So, ibig sabihin, wala tayong pwedeng ipalit sa kanya. Kasi, number lang siya. Constant lang siya. Okay? So, ibig sabihin, since ang given ng first condition na kung saan yung number 1 natin pasok sa kanya, okay? For number 1, ang answer natin dito ay siya mismo, 5. Kasi nga po, wala siyang x. Wala siyang pwedeng palitan. O hindi natin pwedeng palitan yan. Kasi wala nga po siyang variable. And it is a constant. Pag sinabi natin constant, hindi pwedeng mabago. It's already fixed. That's why, for number 1, since pasok siya sa first condition at ang given niya ay 5, ang sagot natin para sa number 1 ay 5 din. Okay? Let's proceed with number 2. For number 2, our given is f of 3. So in this case, ang x natin is 3. So alamin natin, saan bang condition pasok or nagsasatisfy si x equals to 3? Kayo ba? Saang condition? Sa first, sa second, or sa third? Tama! Ang x equals to 3 ay pasok sa second condition. Ano ba ang second condition? X is greater than or equal to negative 2. Totoo naman na ang 3 ay greater than negative 2. Pero, may isa pang condition, less than or equal to 6. Ang 3 ay less than to 6. Kaya pasok siya sa second condition. Ayan. So, since ang x natin na 3 ay pasok sa second condition, gagamitin natin yung given niya. Ang given niya ay 1/2 x minus 6. So, papalitan natin yung x ng 3. 1/2. Palitan yung x ng 3 minus 6. And then, i-multiply natin tong si 3 sa numerator. So, 3 times 1, it's 3 over 2 minus 6. So, in this case, isi-simplify na natin, fraction minus whole number. So, gagamitin natin yung triangular method. 2 times negative 6. Okay, 2 times negative 6, it's negative 12. Negative 12 plus 3. It's negative 9. And then copy denominator of 2. Okay? Teka, isusulat lang ulit natin. Okay, so negative 9 negative 9 over 2. Yan. So, yan na yung answer natin. Negative 9 over 2. Okay, let's proceed with number 3. Ang number 3 natin ay f of 9. So, alamin natin. Ang x natin dito ay positive 9.
Alamin natin kung saang condition satisfy ang x natin na 9. Kayo ba? Saang condition pasok or satisfy ang x equals 9? Sa first, sa second, or sa third? Tama, pasok siya sa third condition. Yes. No, kasi ang third condition natin, x is greater than 6. Yes. So, since pasok sa third condition ang x equals to 9, we're going to use the given negative 2x plus 10. So, papalitan natin yung x ng 9. So, negative 2 times or change x by 9 plus 10. So, negative 2 times 9, negative 18. Then bring down 10. So, negative 18 plus 10, it's negative 8. And that's it. Negative 8. Okay, punta tayo sa last example natin for number 4. For number 4, f of 4. So in this case, ang x natin ay 4. So, saang condition nagsasatisfy si x equals 4? Sa first, sa second, or sa third? Tama. Pasok siya sa second condition. No, ulitin ko, ang second condition is x is greater than or equal to negative 2. Tama, si 4 ay greater than negative 2. But, it is less than 6. Kaya pasok siya sa second condition. Okay? So, since pasok siya sa second condition, gagamitin natin yung given na 1/2 x minus 6. Papalitan natin yung x ng 4. So, 1/2, change x by 4, then negative 6. So, imumultiply natin tong si 4 sa numerator. 4 times 1, it's 4 over 2 minus 6. Since 4 can be divided by 2, pag dinivide natin ang 4 by 2, ang sagot is 2. Then bring down negative 6. So 2 minus 6, it's negative 4. And that's it. So ganyan lang po mag-evaluate ng piecewise function. I hope may natutunan kayo ngayong araw na ito. So tandaan, no? Kailangan alam natin kung paano magbasa ng condition. Kasi ang condition ang nagsasabi sa atin kung ano ang given na gagamitin natin para ma-evaluate ang piecewise function. Muli, ako po si Mars. Magkita-kita tayo sa susunod na ating lesson. Bye-bye!